Magandang umaga sa inyong lahat, lalong-lalo na sa inyo, Sir Dito. Ngayong araw na to ay pag-uusapan natin ang teoryang nakapaloob sa pelikula na bumubuo sa ating mayaman at malayang tapistriya na sumasalamin sa ating pagka-Pilipino. Batayang tanong. Unang tanong. Pumili ng dalawang teoryang pampanitikan na maaaring maging lunsaran ng panunuring pampelikula. Ipaliwanag ang mga ito. Sa pelikulang Ang Babaeng Humayo, kwento ni Yolanda, isang guro na nakulong ng higit 30 taon sa maling akusasyon ng pagpatay. Sa kanyang paglaya, bumalik siya sa kanyang bayan upang harapin ang mga pagbabago at alaala ng kanyang nakaraan. Habang muling bumabawi sa kanyang buhay, nakilala niya ang iba't ibang tao na nagbigay diin sa mga isyo ng karahasan, hustisya at ang lakas ng mga kababaihan. Sa kabila ng mga pagsubok, natutunan ni Yolanda na muling bumangon at lumaban para sa kanyang mga karapatan na nagiging simbolo ng pag-asa at pagbabago sa isang lipunan na puno ng hirap. Sa pelikulang Ang Babaeng Humayo, binibigyan ng malalim na pagninilay ukol sa mga epekto ng karahasan at ang proseso ng pagpapatawad at pagtanggap. Pinapakita nito ang kakayahan ng tao na muling bumangon at ang halaga ng pakikipag-ugnayan sa kapwa sa pagbuo ng mas makatarungang lipunan. Ang teoryang realismo inilalarawan ang tunay na kalagayan ng buhay at lipunan na kung saan karamihan sa mga Pilipino ay dumadanas ng kahirapan. Ang Babaeng Humayo. Ang kwento ni Yolanda ay nagpapakita ng mga hamon na dinaranas ng mga tao sa lipunan, partikular ang karahasan at ang epekto ng sistemang pang-ekonomiya. Ang pelikulang Ang Babaeng Humayo ay itinuturing na may kaugnayan sa teoryang feminismo dahil sa mga sumusunod na dahilan. Una, pagtukoy sa karapatan ng kababaihan. Ang pangunahing tauhan na si Horacia ay isang simbolo ng mga kababaihang pinagdaraanan ng pang-aapi at diskriminasyon. Ang kanyang paglalakbay ay nagpapakita ng paghahanap ng katarungan at pagkilala sa kanyang pagkatao. Pangalawa, pagsasalamin sa karanasan at karahasan ng kababaihan. Ang pelikula ay nagbibigay diin sa mga karanasan ng kababaihan sa ilalim ng patriarkal na sistema na nagpapakita ng kanilang mga pagsubok at laban. Pangatlo ay ang rebelyon at pagtindig. Ang kwento ni Horacia ay tungkol sa kanyang pagbangon mula sa pagsubok. Ang kanyang pagkilos at determinasyon ay nagsisilbing inspirasyon para sa mga kababaihan na lumaban para sa kanilang karapatan. Pang-apat ay ang pagpapakita ng relasyon sa lipunan. Tinatalakay ng pelikula ang mga dynamics ng kapangyarihan sa pagitan ng lalaki at babae at kung paano ito nagkakaapekto sa buhay ng mga kababaihan. Dahil sa mga elementong ito, ang pelikula ay hindi lamang kwento ng isang babae, kundi isang mas malawak na pagninilay sa mga isyu ng kababaihan at kanilang lugar sa lipunan. Pangalawang tanong, may tuturing bang isinaalang-alang ng lumikha ng mga pelikula ang mga teoryang nakapaloob sa kanilang mga kata o sadyang binibigyan lamang ito ng tuon ng mga manonood ayon sa kanilang sariling pananaw at paghalaw? Pangatwiranan ang kasagutan. Maaari itong ituring na parehong isinaalang-alang ng mga lumikha at nagbigay ng espasyo para sa mga manonood na magkaroon ng sariling interpretasyon. Sa Ang Babaeng Humayo, malinaw na may temang feminismo at sosyologikal na nakapaloob na nagpapakita ng mga karanasan ng mga babae at ang epekto ng kolonyalismo. Ngunit dahil sa malalim na simbolismo at bukas na naratibo, hinahayaan din ito ang mga manonood na tumukoy ng mga kahulugan batay sa kanilang sariling karanasan at pananaw. Ang ganitong uri ng paglikha ay naging isang paraan ng pag-uusap sa pagitan ng may akda at ng audience. Partikular sa pelikulang Ang Babaeng Humayo, may tuturing na ang mga lumikha ng pelikula ay maaaring nag-isip at naglaan ng espasyo para sa mga teoryang pampanitikan tulad ng realismo at eksistensyalismo. Ang mga
mga elementong ito ay lumalabas sa mga tema at karakter na nakapaloob sa pelikula na nagbibigay ng mas malalim na pag-unawa sa mga isyu ng lipunan at pagkatao. Gayunpaman, hindi maikakaila na ang mga manonood ay may sariling pananaw at interpretasyon na maaaring magdala ng iba't ibang kahulugan batay sa kanilang karanasan. Ang interpretasyon ng bawat tao ay isang mahalagang bahagi ng sining. Kaya naman, maaaring isipin na ang mga teoryang ito ay nagiging batayan na lamang para sa mga manonood upang mas mapalalim ang kanilang pag-unawa. Pangatlong tanong. Magbigay ng isang halimbawa ng pelikulang napanood na sa mga nagdaang 3 araw at ilarawan ito ayon sa iyong sariling pananaw at pagpapahalaga. Ang pelikulang 7 Days. Ito ay tumatalakay sa pamilyang Pilipino, partikular ang mga ugnayan, hidwaan at kahalagahan ng pagtanggap sa isa't isa. Ang kwento ay umiikot sa isang ama na may sakit at ang kanyang mga anak na nagkikita-kita sa loob ng 7 linggo upang ipagdiwang ang mga linggo kasama siya. Sa mga pag-uusap at pagkikita, unti-unting nalalantad ang mga hindi pagkakaintindihan, hidwaan, at mga nakaraang sama ng loob. Sa pelikula, binibigyang halaga nito ang imahe ng pamilya, ang paglalantad ng mga tunay na emosyon at karanasan ng mga tauhan ay nagpapakitan na ang bawat pamilya ay may kanya-kanyang laban at pagsubok. Ngunit sa huli, ang pagmamahal at pagkakaunawaan ang nagiging susi sa kanilang pagbuo muli. Higit sa lahat, maraming teoryang pampanitikan ang maobserba dito, kagaya na lang ng teoryang sosyolohikal, na naglalayong ipakita ang pamilyang Pilipino sa konteksto ng kultura, tradisyon o sosyal na pananaw ng lipunan. Ano ang higit mong binibigyang pansin o halaga sa isang pelikulang iyong napiling panoorin? Sa bawat pagkakataon na tayo ay manonood ng pelikula, may mga partikular na aspeto tayong binibigyang pansin na naging batayan ng ating karanasan at pag-unawa. Bilang isang manonood, ako ay mapagmasid sa lahat ng bagay na maaring batayan sa lahat ng pelikulang aking napanood na. Ang mga aspetong aking tinutuunan ng pansin ay ang daloy ng kwento, pagganap ng mga karakter, direksyong papatunguhan, sinematografiya at musikang maaaring mag-udyok ng emosyon sa bawat senaryo. Ito ay ang mga pangunahing salik na nagbibigay halaga sa aking karanasan sa panonood ng pelikula. Ang pagkakasama-sama ng mga elementong ito ay hindi lamang nagbibigay aliw, kundi nagdadala rin ng inspirasyon at pagninilay sa bawat pelikula. May mga bagong kwento akong natutuklasan at mga aral na aking naiuwi, kaya't patuloy akong pinapahalagahan ang sining ng mga pelikula, lalo na ang pelikulang atin. Ibigay ang aspeto ng pelikulang iyong naibigan or nabigyan ng sapat na pagpapahalaga. Ipaliwanag ito at pagkatapos ay tukuyin ang teoryang binibigyang tuon nito. Isang aspeto ng pelikulang Ang Babaeng Humayo na kung saan ay napanood ko na, kapansin-pansin ang tema ng paghihiganti at pagsiyasat sa kalikasan ng katarungan. Ang karakter ni Horacia na kung saan ay ginampanan ni Miss Charo Santos Concho ay naglalakbay mula sa pagdanas ng matinding sakit at kawalang katarungan tungo sa isang mas malalim na pag-unawa sa sarili at sa mundo na kapaligid sa kanya. Ang kanyang paglalakbay ay puno ng simbolismo at nagtatampok ng mga isyong panlipunan, katulad na lamang ng diskriminasyon at karapatan ng mga kababaihan. Ang kanyang pagsisikap na makamit ang katarungan ay hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para rin sa iba pang mga biktima ng pang-aabuso. Sa teoryang ito, binibigyang diin ang feminist theory or ang teoryang feminismo na kung saan ay tumutukoy sa pagkakapantay-pantay ng kasarian at ang karapatan ng mga kababaihan na ipinaglalaban ang kanilang salik. Sa pamamagitan ng karakter ni Horacia na ipapakita ang likas at determinasyon ng mga kababaihan sa kabila ng pagsubok. Ang pelikula ay nagbibigay diin din sa kanilang kakayahang bumangon mula sa mga trahedya at lumaban para sa katarungan at dignidad.
Sa teoryang existentialismo naman ay tinatangkang ipakita ng pelikula ang mga tanong tungkol sa pagkakakilanlan, layunin sa buhay at ang kakayahang lumaban sa mga hamon. Ang paglalakbay ni Yolanda patungo sa kanyang sariling pagkakaunawa at pagtanggap sa sarili ay nagpapakita ng mga batayang prinsipyo ng existentialismo. Yan lang po ang aming report sa araw na ito. Maraming salamat at mapagpalang umaga sa inyong lahat.